Gandang tanghali sa inyong mga kaputog. May panibagong paaralan naman tayong target ngayon. Sinama nga po ako ng ate ko dito dahil kasama nga po ang kanyang anak sa recognition. Yan nga po ang aking pamangkin. Inakbayan ko nga po sa dyan. Akbay din naman ang bata. Medyo excited na po ata sa dyan sa kanyang medal na isasabit ng kanyang mama. Nakapasok na nga po tayo sa kanilang paaralan. Ang ganda ng tanawin, kita ang bundok. Yan lang ako nakakitang paaralan na nasa malapit na bundok. Dahil nga nung nag-aaral pa ako ay nasa tabi lang po ng kalsada ang aking paaralan. Medyo maswerte nga itong mga pamangkin ko dahil napakalapit lang ng paaralan. Tala nung elementary ako, nung nag-aaral ako, ay kailangan pang sumakay. Naalala ko nga po, tig-piso lang ang bayad ng jeep. Pero mas pinipili ko na lang ibili ng tamarindo na tig-piso. Dahil nga po ng bata ako, sobrang paborito ko po ang tamarindo. Tamarindo nga po yung nasa plastic lang, tig-piso, nilalagyan ko po sa ibabaw medyo ng papalapit na nga po tayo sa kanilang room. Hindi ko nga po alam kung anong meron diyan. Ang alam ko lang ay portfolio din nila ngayon. Heto nga po't nag-aantay nga po ako hanggang matapos ang kanilang meeting sa loob. Labas ko na nga po yung dala-dala kong camera, baka kung sakali may magpa-picture. Nawiwili nga po ako panoorin tong mga teacher dahil naalala ko nga po ang mga katrabaho ko. Ganon din kami magkwentuhan at magtawanan. Pero ako nga po pag busy sa trabaho, lalong-lalo na po pag madaming gawa, ay pinapriority ko po yung trabaho. Ay pinaglakad-lakad ko nga muna itong aking pamangkin. Ay nagliligalig. Buti na nga lang may dala kaming 5 piso dyan. Ayun ang pinambili ng scramble. Ay napaka-bihib naman maglakad ng batang ito. Kaya naman pala bihib maglakad ng batang ito at nandiyan pala ang kanyang kaibigan. Kaya maya nga po pagkalayo ng kanyang kaibigan at bigla po siyang tumakbo. Pagkabilis-bilis na hindi ko na kagad napansin. Ikaw nga po ang aking girlfriend yan. Dahil nga po bigla-bigla na lang tumakbo itong aking pamangkin. Dahil nga po nakita niya yung pagbibilan naming scramble. Inaabot nga po niya dyan yung 5 piso pero hindi siya makita. Kaya naman ibigay sa akin yung 5 kasi gusto niya siya mag-abot. Na nga po ibinigay na lang sa akin dahil hindi siya pinapansin. Gustong gusto nang kuhanin ng kanyang binibili. Uhaw na nga rin. Pero dahil nga busy si kuya, hindi niya mapansin yung inaabot na 5 piso ni Bibi mo. Medyo uhaw nga rin na kami diyan pero wala kaming dalang pera. Kaya sapat lang na pambili para kay Bibi mo. Nga po, ba naman yung kutsara ginawang straw. Kaya tawang-tawa ako diyan dahil di ko naman sukat akalaing ginawa niyang straw yung kutsara. Dahil kailangan pa palang halu-haluin. Tikman ko nga po muna bago ko nga po ibigay sa aking pamangkin. Subali pabalik na nga po kami dyan mga kaputog. Ito na nga po, naubos na nga po niya yung scramble niya. Tinuturuan ko nga po siya kung paano itapon ang kanyang basura sa tamang basurahan. Tingin nga muna sa akin kung tama yung paglalagyan niyang basura niya itapon. At yun nga po, bumalik na siya. Nakalimutan itapon ng kutsara. Is nga po siya dyan kasi good job ang kanyang ginawa. So ito na nga po yung oras ng pagpipicture ko dahil nakakuha tayo ng customer. Dahil sabi nga po ng isang customer ko kahit pang remembrance lang nila. Kaya masasabi kong sobrang proud sila sa kanilang anak. Antay nga po si Sir Jan para kasama sa pagpipicture. So andyan na nga po ang kanilang teacher at nakapaghanda na. Bali nakahanda na nga po ang susunod na pipicturean at ayan na nga po natapos na yung so ito nga po ang aking ate na may hawak-hawak na bata. Ipinapasunod nga po dyan ang aking pamangkin para magpapicture sa kanyang teacher. Hindi ko nga po sila dyan mapansin dahil busy ako sa pagpipicture. Napunta na nga po itong aking pamangkin sa kanyang teacher para siya ang kasunod ng pipicturan. Sunod-sunod na nga po dyan ang aking pagpipicture. Ay magpapapicture pa sana kaso nahihiya ang kanyang anak magpapicture. Hindi po ata sanay. So hanggang dito na lang mga kaputog. Salamat sa panonood. Bye bye!